Many Filipinos say they've always faced hardship, but the pandemic, coupled with the lack of government assistance, is making it worse. Based on its latest survey conducted in March 2024, 46% of families said that they were poor. This translates to around 12.9 million families in the country. Hangad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo at ng ating mga kababayan na huwag humanggalang sa pandinig ang boses at sigaw ng mamamayang Pilipino, kundi tamasahin nating lahat ang kapayapaan at pagkakaisa na ipinangako ng mga inihalal sa ating bansa. Good morning, I am Lian Gilliamer. I am a proud Iglesia ni Cristo. Hello po, good morning po. I am Brother Marvin Gonzalez from the local congregation of Tayuman. Time check, it's 7 o'clock in the morning and we're prepping for the National Rally for Peace. We have the banig and of course the food because we have to stay strong. At ngayon, papunta na po kami sa venue. Samahan niyo po kami. Kapatid na Aizan Maderazo at nandito po kami ngayon para sa isinasagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Siyempre po, masaya kasi kahit hindi po kami magkakakilala ng magkakapatid, nakita-kita po kami dito ngayon. Lahat po ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo ay nasiyahan po at na-excite po sa balita po ng pamamahala. Siyempre po lahat po tayo ay masaya po makilahok po sa mga aktibidad po na ipapasagawa po ng ating pamamahala para po sa ating pagkakaisa po at para po sa kapayapaan po ng ating bansa. Nagsimula po kami sa paghahanda ng mga alas 2 po ng umaga. Bilang miyembro po ng Iglesia ni Cristo, masaya po ko bilang iglesia po at buong puso po ko nagpapasalamat sa pamahala sa suporta niya po sa buong iglesia. Pagdating naman po sa ikinabubuhay ng bawat Pilipino, talaga pong hindi naman po lahat may makaya. Karamihan po halos lamang po ang mahihirap na lalo na po sa ating mga membro ng Iglesia ni Cristo. Dangan nga lang po at tayo ay tunay na mananampalataya. Doon na lang po tayo sumasandig sa bawat pagsamba po natin at kumuha po tayo ng lakas. Lalo na po pagka ang tagbibilin ay nanggaling sa pamamahala. At sa ganitong mga pagkakataon po, ang kaisahan ay talaga pong sinusunod ng bawat membro. Ang mga kapatid po natin halos hindi naman po gaano mayayaman, puro po mahihirap, mga nasalaylayan. Kaya po nakipagkaisa po ang ating mga kapatid. Ang sigaw ho kasi ng ating namamahala unity. Para imbis na unahin ang kapakanan pansarili, unahin muna ang mga problema sa ating bansa. Unang nakapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa.